kasing um, i-share yung mga tips ko on how to meal prep. Although, may mga nagawa na akong video tungkol dito, pero ini-improve ko pa talaga yung self ko din sa pagdating sa meal prep. So, ayun, bakit ba gugustuhin nating mag-meal prep? Kasi unang-una, 'di ba, pag nagmi-meal prep ka bilang isa kong mom or etong video na to para to sa mga mami ha and para sa mga gustong makatipid. Tapos gusto din na syempre mas masustansya yung kainin nila, 'di ba? Bilang working mom, sobrang hindi madaling i-maintain yung kakainin mo lalo na if meron kang shifting na schedule, 'di ba? Tapos meron kang anak. So, mag-share lang ako ng mga tips na nakatulong sa akin. And gusto ko siyang i-share kasi baka makatulong din sa inyo. So, unang-una, pinaplano ko muna. Number 1, planuhin mo muna yung mga kakainin mo for the week. Dati kasi, nanonood din ako sa videos ng ibang creator na nag-meal prep. Hindi siya ganun ka-effective for my lifestyle kasi meron pa akong picky eater. So, although sa akin, okay lang. Gustuhin nating mag-meal prep. Syempre, unang-una, gusto nating makatipid sa oras. 'Di ba? Sa panahon ngayon natin, lalo na sa mga working mom, sobrang importante yung oras. Number 2, syempre gusto natin kumain ng masustansyang pagkain. And number 3, syempre para sa mga nagtitipid, gusto din naman nating makapag-save ng money bukod sa makakain ng masustansya, 'di ba? So, syempre mahalaga din na makapag-save ka ng pera, hindi lang lumalabas lahat ng kinikita mo. Ayan. Doon pumapasok yung kahalagahan ng meal prepping. Sabi nila, mas mahagastos daw mag-meal prep. Pero yung totoo, syempre 'di ba, health is wealth. Mas mahirap pag nagkasakit ka, 'di ba? So nagsisimula kasi 'yon sa small habit mo sa sarili mo, gaya ng pagkain ng masustansya. And doon nakakatulong yung pag-meal prep. So, yan. Unang tip ko, bago ko matulog or bago ko mamalengke sa araw ng palengke, iniisip ko na kung ano ba yung mga lulutuin ko for the week. So, yung lulutuin mo na yon, need mo siya i-adjust depende sa lifestyle mo. Kung may kasama kang bagets, yung sa tingin mo, kakainin din niya, masustansya, or syempre makakain yung lahat at hindi kayo mauumay. Kasi dati, so yun, to be continue. Sabi ko nga, bago matulog or bago ka pumunta sa palengke or sa grocery, depende sa'yo. Syempre, mas makakatipid ka sa palengke for sure kung saan ka man nakalocate or saan man yung location mo o kung anong araw yung palengke day sa inyo, planuhin mo muna bago ka pumunta doon kasi ang hirap-hirap na nasa palengke ka tapos saka ka palang mag-iisip ng lulutuin mo. Mas maganda kung mayroon ka ng kahit idea. Like, kunwari, this week, plano ko na isang sabaw. Sabihin natin, mag-iisang sabaw ako. Last week, nagtinola ka na o baka nauumay na kayo so magsisinigang ka naman. Tapos meron kang isang may sauce or adobo, for example. Kasi matagal yung buhay ng adobo, 'di ba? Depende sa'yo. So, ayun, depende sa'yo, depende din sa kasama mo. Syempre, dapat kakainin din nila yun. Ang hirap naman din kasi na nag-meal prep ka tas ikaw lang yung kakain, 'di ba? And then, ayun, preparation is the key talaga. Tapos, though hindi naman ako perfect dito, sabi ko nga, inaayos ko pa din or inaaral ko pa din talaga siya. Sabi ko na nga, preparation is the key. So,
if meron ka na kasing listahan or kahit idea man lang na this 5 days, magsasabaw kami, tapos may prito, merong may sauce, or may salad sa gulay, or kung ano man yung trip mo within that week. Para at least hindi ka masasayangan ng oras pag nandun ka na sa palengke. Like, pag hawak mo na yung listahan na yon, okay. Ito yung available na ingredients sa palengke. O, pag nakita mo, mura yung ganito. Mura yung ganitong isda. Or parang kakaiba to para sa'yo, gusto nyo naman tikman. Depende. Depende din talaga sa budget mo. Depende sa inyo, sa panglasa nyo. Yung meal prepping. So, hindi naman siya dapat maging perfect kagaya ng ginagawa ng iba na magluluto ng isang batch meal. Though ginawa ko na din yon. Meron doon, meron akong ingredients doon na yung iba na panis kasi hindi pa talaga perfect yung routine, yung ginagawa ko, inaaral ko pa din. Pero at least natututo ko along the way. Tapos, so after mo mag-prepare ng mga trip mong lutuin, like nasabi ko na nga, mag-share ako. Mag-share ako dito ng mga naluto kong pagkain, usually within the week. Kasi ngayon, more on, depende sa diet mo yan. Ako kasi nagpapa-add ako ng protein. Nag-add ako ng protein. Tapos gusto ko din makakain ng vegetable yung anak ko. Kaya, syempre, gusto natin source of protein. Lagi ako may egg. Lagi ako may chicken. Kasi, yun yung kinakain din ng anak ko na protein, egg, chicken. Tapos, depende talaga kung anong available. Pork. So, ayun na nga. Kasi nung may school, syempre, kasama sa meal plan ko yung baon ng anak ko. So, nag-iisip ako lagi, hindi pa talaga ako pumalya sa pagpapabaon sa anak ko. So, sa ngayon kasi, ina-avoid ko talaga yung mga processed food para sa kanya. So, yun, gunagawa ko, iniisipan ko na siya ng kung ano yung gusto niyang, pwede kong ipabaon. Like, kunwari, chicken, gagawa ako ng chicken popcorn or depende sa makikita kong recipe, maghahanap na ako bago pa ako mamalengke, nag-iisip na ako niya ng recipe or pwede kayong magpatulong sa mga AI na magpa-create ng meal plan. Pwede din yon. Tapos, ilagyan mo na lang ng tweak or ayusin mo na lang based sa diet mo, sa taste mo. Kung merong siyang binigay na hindi mo bet, so ayusin mo na lang. Yon, magpatulong ka din sa AI. Pwede yon. And ano pa ba yung magbibigay kong tip? Ayun, maglaan ka ng oras. So yun nga guys, last na tip, bigyan nyo talaga siya ng oras. For example, kung kailan yung day off nyo, or ako kasi talaga, pag day off ko lang siya nagagawa, or kung hindi ko man matapos yon ng 4 hours. 4 hours kasi minsan talaga yung tinatagal ng pagpe-prep ko. Depende sa kung gaano kayo kabilis eh. Kung gaano or kung kailan yung available na time nyo, isingit nyo siya. Like for example, sa hapon ng Sunday or Saturday, depende kung palengke day sa inyo, mamalengke ka na that day, para kinabukasan, paggising mo, magbi-meal prep ka na, pwedeng ibabad mo na yung mga protein na ipa-fry mo or ipa-pan fry mo the second day. Ayun. So, yun lang. Mag-research ka. Maghanap ka ng mga recipe na gusto mo na naaaral naman lahat. So, yun lang guys. Yung mga tips ko na to, based lang sa natutunan ko. Kung meron pa kayong ma-share din at may maiisip pa ako kasi ginawa ko to hindi para sa mga super professional na mag-meal prep. Para lang to sa mga mom na gusto din ng. So, another tip pala, bago kayo mamalengke or mag-grocery,
kumain muna kayo kasi mas mahirap pag mamamalengke kayo ng gutom or mag-grocery kasi kung ano-ano yung maiisip nyong kainin or lutuin kasi nga gutom kayo. Tapos, ayun, if meron pa kayong may share dyan, i-share nyo dyan sa comment section. And kung nagustuhan nyo itong mga tip ko, mag-follow at mag-subscribe na kayo sa aking video at sa aking YouTube channel. Ayan. These tips ay hindi para sa mga professional, no? Para to sa mga kapwa ko moms na gustong matuto sa kapwa din nila mommy. And ayan, wala tong script. Kung ano lang talaga yung lumabas sa isip ko ngayon. Gusto ko lang gumawa ng video at mag-share. Ayan. Thank you for watching.